Learning doesn't stop in the classroom. Kada adult ang magkatuon. This is your dose of real talk reflections and refreshing stories. From DXJR 89.9 Jose Rizal Radio. Welcome to An Hour with Sir Noddy, where wisdom and wits meet reality. Maupagkape na, kay aniya na, at inyong kauban, karong takdaan. Good morning, good morning, good morning. Once again, it's sunny morning. We are live here 7 to 8 in the morning at 89.9 DXJR Jose Rizal Radio, ang radyo na makabayan. Andito po tayo sa San Pedro, Dapitan City. Sa ating mga listeners, sa ating mga followers, it's a clear sunny morning. Very, very good morning to be with us. Ang inyong mga kape na narabadiha, ang inyong nang gitapan, because we are going to continue our topic yesterday. Yung topic po natin yesterday is mental health in the workplace. Ngayon, atin namang itatalakay, we are going to talk about mental health sa ating mga students. It's a clear sunny morning. The clear sunny morning blooms like a gentle breeze, where golden rays kiss the earth awake. In its warmth, the world feels tender as if love itself has dawned with the day. Yes, it's a clear and sunny morning, and welcome to An Hour with Sir Noni, the program dedicated to unlocking the power of knowledge and critical thinking, where in each episode we are going to dive deep into the most compelling topics, bringing you insights and engaging discussions that challenge your perspectives. Welcome to your gateway to knowledge, where complex ideas become clear insights. Prepare this morning to spark your curiosity and expand your understanding as we are going to learn together. So join me in the next hour as we are going to illuminate our path for a smarter future, one fascinating conversation at a time. But before we are going to talk about yung ating topic this morning, ang student mental health, is I would like to greet good morning diha ni Joseph Obnimaga, principal ni siya sa Sibutad National High School. Sir, good morning, good morning. Liwat kay nimo imo mga dili ninyo mga estudyante day, ang imo day mga teachers, biba kayo sila. So Pampa good vibes, and good morning also to Ulysses Paano, listening to us diha na siya sa Tabuk-Tulay, Minawog, Dipolog City karon. Good morning Yul, and sa Villanos family, to Oliver and Budang, good morning, and good morning all the way dito sa daghan nga snow, Banban sa Laberia. Good morning, Ban. Unsa to, Ban? Ako itong istorya, imo ang gi-comment ganina, Ban. So, good morning to our listeners and to the people who is supporting this program, the airing of this program. We have the Orchid Spa nga namay mutang sa Dipolog City Boulevard beside Better Brews Coffee Shop, offering all kinds of body massage, wherein ang ilang mga tig-massage, both male and female, are all professionally trained. They also have manicure, pedicure, whitening, facial, slimming, and hair salon, wherein ang ilaang machine mo ay pinaka-high-tech diri sa Dipolog City, Dapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte. Naalala to na makita sa The Orchid Spa, na open sila Sunday to Thursday, 9 a.m. to 11 p.m., Friday, 9 a.m. to 6 p.m., and Saturday, 6 p.m. to 11 p.m. So, karon kay Sunday man karon 9 a.m. to 11 p.m. sila. Kontakon na nato ang ato ang tag-iya, tagdumala, mahigalaon, o model pod nato diha
si Fritzy Patigayon sa 0917 107-3685 o 065-212-1937 sa ilaang landline. And for your uniform needs, nata diri sa Dipolog City ang DC Sportswear and Uniform Solutions nga na may mutang sa Galas Highway, Dipolog City is offering the lowest price in sublimation printing, t-shirt, sweatshirt, pwede sa dia, and any kind of uniform, office uniform. Na atong kontakon ang tagiyag tagdumala nga si Engineer Dave Patigayon is iyang cell number nga 0977-802-3583, and it is a PhilJeps registered siya nga establishment. And we have Jet Travel and Tours nga na may mutang sa Dapitan City for your airline and boat ticketing needs, travel and tour packages. Ito lang kontakon si Boss Jekyll sa 0955 670-0890 o ang 4 Hours Meat Shop and Grocery. Selling all kinds of meat. We have water delivery, office supplies, sand and gravel. Na sila RGD Construction offering, Pag-ibig Housing, build now, pay later. Na sila catering services, t-shirt printing of all sizes. And makontak, na po na sila karon bag-o ni nila nga serbisyo, lipat bahay. Nahimo na po na sila lipat bahay gang. Lipat bahay na po ni sila. Dili ko naman mabalaka kay naa sila'y mga tao nga careful kayo mo handle sa inyong mga butang sa ilang lipat bahay. Ato lang kontakon ang tagiya og tagdumala nga si Bong Ogria Pukulan. Na sila mahimutang sa Gulayo, Balabag, Gulayon, Dipolog City, doon lang yun siya sa Royal Farm. Ug makontak na to sila sa 0970-985-2798 and 0954-493-6312. And PhilJeps registered po din sila, meaning to say nga ang ilaang ang mga government offices nato, ang offices na to, pwede kayo nga magkig-transact nila. And we have people who are also very, very generous enough to sponsor our programs. He's Ranjet, the original DJ Sugar in Zamboanga del Norte. Sel, salamat kay sa imong generosity. Si Ma'am Mirna Kwansing, Ma'am Mern, salamat kayo. Wala pa ka, Ma'am Merns. Wagid po nung tatadres kahanginan. And so with Idol, Rogen Morte, nga taga-Tampilisan, salamat kayo sa imuang generosity. We also have Allen Rent a Car, nga na may mutang sa Madison County, Phase 1, Block 4, Lot 20, Dicayas, Dipolog City. If you want to explore Dipolog City, Dapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte in style, their rental cars is the perfect way of seeing the sights and sounds of the beautiful city of Dipolog, the beautiful city of Dapitan, and the entire province of Zamboanga del Norte. Available nila ang Wigo, Vios, Velos, Livina, Expander, Navara Pickup, Fortuner, High-Ace Commuter Van, napo ni siya ibao-bao. Ato lang kontakon si Sir Noel Alin o si Ma'am Beth Alin na sa ilang cell number 0954-094-5828. They believe that renting a car should be quick, affordable, and convenient. Dali ra kay ni sila makontak, dali ra po kay ni sila masabot-sabot si Noel og Beth Alin sa Alin Car Rentals. And kung naa ka diha sa Sirio Osmeña, good morning, taga Sirio Osmeña, Zamboanga del Norte, ang Bree Sublimation Works and Design, offering high-quality sublimation products at an affordable price. Kung naakada for your uniform needs, all kinds of sports uniform, dool ka na sa Sirio Osmeña. Ato lang kontakon si Tony Borromeo sa iyang cell number nga 0963
248-1753 ang Breeze Sublimation Works and Design. Na sa serious min niya, gamay naman ang serious min niya, dali na to na matultulan. Pero og di na to matultulan, kontakon lang nato si Tony Borromeo. Og ang generosity ni Ma'am Suraida da Arol Aison kay through the Suraida Learning Services nga makig-uban nato in sa Kagipit o sa Kahayahay and Manuel Resort, one of the most beautiful resorts here in the province, probably in the entire Mindanao. Nindot so kayo ng Manuel Resort nga na may mutang sa Pinyan, Zamboanga del Norte, na makarelax ka, especially karon nga Sunday or mga weekend sa dana, adto lang mo dito sa Manuel Resort sa Pinyan, Zamboanga del Norte. And good morning, Axel Torres. Good morning. Nangape while naminaw sa imong program. From Manukan, with love, RG Serda. Good morning, RG. And Wins Kuram. Naminaw nato diri sa TikTok, si with us there is a TikTok. Congratulations! Newly appointed Administrative Officer for Supply Officer sa Schools Division of Zamboanga del Norte. Mauna gyud ni siya ang God's perfect time. So, I'll be there later sa grasya sa Ginoo. Makaana ko diha sa imong invitation later. So congratulations again. Okay, so ladies and gentlemen, it's a sunny and clear morning. So yesterday we talked about mental health and unsa ka importante ang mental health. Og sa Binisaya pa na, kahimsog sa atong panghuna-una, kahimsog sa atong pangisip. So ato tong gistoryaan, yesterday we talk about mental health in the workplace and how important is mental health sa atong workplace yesterday, and we have seen that mental health is the silent siya nga casualty sa productivity because mo-injure man ta nga bisag dili na healthy mentally ang environment. Basta kay productive lang, ilabi na kini atong mga opisina og ato ang mga mga offices o atong mga businesses. Sometimes basig nalimtan na nato ang mental health sa atong mga sa atong mga empleyado ug sa atong mga workers. Mao na siya nga magsalig tang dili magsalig but rather atong gitagaan og importance more ang atong productivity nga malimtan na nato ang mental health sa atong mga workers, wherein mental health is as important as physical health. Good morning, Yul, Ulysses. Good morning. So karon gahapon mental health sa workplace karon buntaga Sunday morning, as promised, we are going to talk about mental health pod and how important mental health sa atong mga estudyante. So kung natay mga estudyante na minaw karon, maminaw ta, tune in lang ta, lingkod-lingkod lang sa tadya kay para atong masabtan unsa ka importante ang atong mental health. And not only for our students, but sa mga teachers, sa mga professors nga naminaw karon, let us take into consideration also the mental health of our students. So take time in listening, take time in staying with us in the next hour so that we can understand more our students. We can understand more our learners. Dili lang ni siya kay sa high school, sa mga bata, dili lang siya, but also sa mga estudyante sa college. Muna siya nga, importante kahit po sa mga ginikana nato karon nga ma-understand atong masabtan ang mental health sa atong mga estudyante na, mga anak nato nga mga estudyante. Importante po nato nato masabtan kung unsa gid ning mental health pod nila, kay nga naman kita ra bang nga ginikanan
we want our students to succeed. And then, sometimes in our want, in our enthusiasm nga makasucceed gid ang ato ang mga estudyante, mao na nga sometimes kita po'y cause nga na kita'y stressor sa makahatag og stress sa ato mga estudyante ang ginikanan. So let us sit down this morning and we are going to try to understand kaning mental health sa ato mga estudyante. So let us try to understand nga kaning student mental health kani gitawag natog iya ang emotional, psychological and social well-being kahimsog siyang pangisip, kahimsog siyang panguna-una. This is the core driver of learning. Meaning to say, usa ni siya ka factor. This is one of the factor where ang atong mga estudyante maka-learn gyud na and maka-absorb sa iyang lesson. And as a core driver for learning, it is also a core driver for behavior, attendance, even relationship, and the long-term outcomes sa atong mga estudyante. Ang atong mental state, let us try to remember atong mga parents, atong mga teachers, atong mga professors, let us try to understand that a healthy mental state mauna siya makapa-enable sa atong mga estudyante nga maka-pay attention sila, they will have a good memory, they are motivated and self-regulated. And ang ilang social skills, kana ilang pagkigalambigit sa usag-usa, also, and kana ilang resiliency, kana bitang resilient, unsa nang resilient kanang ilaang maka-adjust na yun sila. And mind you, for students, kung poor ang ilang mental health, it undermines also relationship, attendance, behavior, and mga long-term outcomes. Kanang paying attention na siya. Sometimes siguro, nakikita mo na og mga estudyante niyo, mga bata, nga dili kay sila mo pay og attention, and then kasab-an lang nato dahil diretso sila nakadugang sa ilang stressor without even understanding them. Mao ni siya karon nga in the modern way of seeing our students, it is not only mental health, rather is very very important aspect if we want really true learning in our classrooms. So that there is an imperative now that schools should have to treat mental health as part also of their educational mission, so that they can see better attendance from the students, they can see higher achievements and fewer behavior problems, and there will be a stronger school climate. So, importante kayo ang mental health para sa itong mga students. That is why I said it's not only teachers, it's not only the students should understand mental health, but also teachers, professor, and more importantly, our administrators in our schools. If there is, parihara na sa mental health in the workplace, if there is one person in an organization, in the workplace, nga should have to understand mental health so that it will become mainstream, it will be incorporated in all aspects of work. In the student setting also, sa itong student setting, it should be the school administrators, the school heads should have first to understand better mental health so that also they can incorporate in all the aspects in their administration, sa ilang organization and administration nila sa ilang mga eskwelahan ang mental health. So that mental health should have to be part of the regular consideration in the administration of our schools. Student mental health is really very, very important if we want them to achieve more, if we want to
them to behave better, if we want them to have better attendance, we should have to take into consideration kaning gitawag na to og mental health. So unsa man, what does mental health, what mental health really mean to our student? So sa atong mental health, sa atong mga estudyante, it involves number one, this is what we call as emotional well-being. In terms of emotion, how good they are in managing their feelings. So, how good? It is their ability to manage their feelings. Daghan kay mga feelings sa estudyante, no? Anxiety, kung naay mga exam or whatever activities in school, kining anxiety. And then, a numerous of feelings. Daghan kahit feelings, kanang sadness, anger, kanang sa student. And the ability of the student to manage this feeling, or we call this emotional well-being, this is part of mental health sa atong mga schools. That is why it's very, very important that it should have to be taught in our schools. It should have to be incorporated in the curriculum, kining adjustment, emotional well-being, and then dili lang kay sa istorya-istorya. There should have to be a concrete program incorporating management of the emotional well-being sa atong mga estudyante. Pero unsaon po nato pagtudlo, we cannot give what we don't have. Unsaon na po nato pagtudlo o kaning emotional well-being, emotional adjustment if ang teacher dili po siya emotionally well. Dili siya emotionally well kay ang administrator mo po'y gahatag na sige og stressor. Good morning, Sir Joseph. Okay. Now, aside from the emotional well-being, the psychological functioning sa ato ang mga estudyante. Kada iyang panghuna-una, cognition, iyang self-concept, iyang motivation, and iyang mga working memory, and the planning. Okay, so, it's part of mental health, psychological functioning. So, karon ato ra, sometimes ato ra ni siyang i-neglect. Dili ra nato ang baton ni siya. Ngano mang dili ang baton kay we want them to learn our way. Well, in fact, kung teacher ta, professor ta, we want to learn our students in their way. Ako lang ng istorya, no? Kay sa ako ang experience sa teaching, taas po kong experience sa teaching. Mao ni siya nga ang classroom ni ay usa ka teacher plus 40 or 30 ka mga estudyante. Now, kung gusto ka nga ang estudyante mo adjust para nimo as a teacher na 30 ka estudyante mo adjust. Whereas kung ikaw mo adjust sa mga estudyante, ikaw ra ang mag-adjust. Anya ikaw pud ang mas but-an sa classroom. So, unsa man ang logic? Ang logic ni ay is ang teacher, ang professor ang mo adjust sa learning sa estudyante, especially in basic education. Kung naana ta sa college, okay raman kay hagbong raman nato ng mga estudyante sa college, dili po na okay. But really, we need more understanding in terms of mental health in the basic education, especially in high school. Oy, ang akong brother in arms, brother po ni siya nako diya sa sa office, Sir Jeps G. Parel, B. Ilumba, o ang Ilumba family nga naa diha sa Kunakon, Doris, ang iyang wife, and kids, happy Sunday! So aside from the psychological functioning, ganina gisgot tag emotional well-being, no? What mental health means to our students. First, emotional well-being, then psychological functioning. Not only emotional and psychological functioning, but also social functioning. Sa ilang mga relationships, how they communicate, how they resolve conflict, mana siya ang importante kayo nga
dapat ma-incorporate ni siya sa curriculum sa ato ang mga kabataan. Because this is going to spell their mental health. A mentally healthy student achieves more, dili magsigig absent, and very, very productive sa eskwelahan. Di ba? Maumampuligyod ang essence sa mission and vision sa atong mga kaeskwelahanan, maski pagdiha sa DepEd, maski pagdiha sa atong mga colleges and universities, maumang gini siya no nga, tagaan nato og skills sa mga bata, nga mahimos lang productive, mauman ni tagaan nato og skills ang atong mga estudyante para maka-cope up sila with the real world. In fact, kani atong mga eskwelahan, training man ni siya, training ground man ni siya for the real world. So, importante kayo that we are able to cultivate the mental health of our students, that they are mentally healthy so that they can learn more, they can be more well prepared para sa real life. So kaning atong hisgutan nga emotional well-being, psychological functioning, and social functioning, sa bata pa ni mga ato ang mga estudyante, kay bata pa man gyud siyang estudyante, that across childhood and even in the adolescence, kaning mga capacity to develop nila aning emotional well-being, psychological functioning, and social functioning, paspas kayo ang iyang develop ini. Paspas kayo, and then ang iyang adjustment sa iyang mental health is also a determinant how well nga kaning mga bata maka-adjust sa iyang environment. So kung mentally healthy ang bata, kung mentally healthy ang adolescents, ang mga young people, there is a great chance, there's a big chance, a huge probability that they also become well-adjusted individuals when they are going to grow as adults. Now, importante kayo ng mental health, kay kung maabot na sa extreme nga dili naka-adjust ang estudyante, mao na siya nga maghikog. Daghan na kay karon ang cases of suicide wherein students committed suicide. Not only sa basic education, sa mga colleges, daghan na gyud kay naghikog because they are not able to cope with the stressors. Og ingon pa si Vance Jegar, si Banban bitaw ni, si Banban sa Laberia. Ingon ka ba na sa una mahagbong pa? At doras kilid, tagay-tagay, istorya sa ato ang mga friends. Nga mo, ingon na lang po ba niya, next semester na po. Pero ang uban, kadili kabalo mo, cope sa stress, unsay na itabo, naghikog, suicide. Suicide is a result of poor mental health. Kay maghikog mabuka no kung dili maayo, dili himsog ang imong pangisip, especially sa ato mga estudyante. So, when it comes to learning, atong sabton, mga administrators, mga teachers, mga ginikanan diha, atong sabton nga unsa may effect sa poor mental health sa learning mechanism sa ato ang mga estudyante. Okay. Number one, if a student is poor siya in terms of mental health, lisod siya maka-focus. Lisod niya ang attention, especially kung na anxiety, depression, na sleep problem. Ang ato mga bata, muna siya nga, mumura siya og attention span. And kung mumura siya og attention span, it will directly harm classroom learning and performance in the classroom. So that is why makakita ganita diha, especially kana atong mga estudyante nga dili siya ka pay attention, probably he is
experiencing something, he is suffering, basig na siya anxiety, na siya depression, mao na siya nga, please, before ka masuko diha, is teacher, professor, before ka masuko diha, take time to understand ngano siya nga nag-ingon ana siya. Because ang ato man kahang mission is to make them, to train them, to give them the skills para sa preparation sa real life. So mo nato siya nga, part sa ato ang pagka-teacher is sabto nato, part sa atong pagka-professor is sabto nato ang mental state sa ato ang mga kabataan. No? Makakita ka diha nga, naglingog-lingog ng bata, dili maminaw. Especially ka ng mga walay buot nga mga high school o mga elementary. Take time. Okay, take time sa nila, take time sa ilaang pagsabot nila nga tan-aw nato ang ilaang mental health, state of their mental health. And aside from that, a poor mental health will affect motivation and engagement sa ato ang mga estudyante. So, mao ni siya nga, kung wala siya engagement, wala siya motivation, dili po na siya mo participate sa mga task. Ang student po, dili po siya mo engage sa mga schoolwork kung mentally poor na siya. Ang iyang mental health is in poor condition. So again, signs makakita mo signs nga dili engage ang mga bata, dili engage ang usa ka estudyante. So take time to talk to the students, take time atos lang istoryahon ngano nga dili man sila mo participate. Probably they are suffering and probably they have poor mental health, and that is why in our schools kaning mental health dili lang ni siya kay ato ara ni siyang symposium once a year. It should be part of the daily administration of schools. Good for schools nga naay mga guidance counselor that is going to take care of the mental health of our students. Pero no, ang atong mga guidance counselor dako kay sila trabaho unon. Ngano nga dako kay sila trabaho unon? Take note sa atong mga principals, sa atong mga school heads, sa atong mga school administrators in the private schools, and administrators nato sa ato ang mga colleges and universities. Mano sana, ang guidance counselor, ang guidance office sa una, nakasala ka, ipa-guidance ka. Mao na nga mahadlok ang mga estudyante kung mag-guidance, kung paadtuon sa guidance office. So dako kay trabaho uno ng atong mga guidance counselor para nga mag-shift, there will be a paradigm shift in how the guidance and counseling office is being seen by our students. Kadili na siya discipline office. Now, dili siya discipline office. Kaya nagtuo man ta nga discipline office ng guidance and counseling office where in fact it's not. Sama na nga, dako kayong trabaho ng atong mga guidance counselor nga i-explain sa atong mga estudyante, sa atong mga students, that the guidance office is not an office for discipline. Siguro sa mga schools na to, private schools, not sila prefect of discipline, sila office of discipline. Sa DepEd, wala man tayo office of discipline. Nanon tayo mga guidance counselor, but sadly, ang ato mga items sa guidance counselor cannot be filled because taas kayo qualification. Taas kayo qualification ang guidance counselor nga item sa DepEd. Mo na siya nga gamay ra gyud kayo ang naay guidance counselor nga item gyud nga naa sa DepEd. And it's very, very important for us to be able to understand nga ang mga bata nato sa eskwelahan, ang estudyante sa eskwelahan, nagi mag-take care sa ilang mental health. So that, number one,
atong attention and executive functioning, motivation and engagement. And another thing sa atong mga kabataan nga naa sa atong eskwelahan is ang behavior nila and the classroom environment. So, did you know that mental health problems drives absenteeism, kanang magsigig absent, academic help seeking, collaboration, and sense of absenteeism, tardiness, and withdrawal? Okay. So, according to studies, ang attendance and participation, in terms of attendance and participation, ang mental health problem is the single largest predictor of learning loss. Imagine kung dili mentally healthy ang atong mga estudyante, kung dili siya mentally healthy, ingon ang research nga predictor na siya sa learning loss. So, chances are, kung poor ang mental health sa atong estudyante, poor po yang learning. Bisag unsa pa nimo dag iskrima, mo tumbling, mo kaon kalayo ng teacher. Poor gyud siya ang iyang learning if poor po ang iyang mental health. And then naman tayo giingon nga no child left behind. Moingon na inta karon nga walay ihagbong, dili na mao ha. Ang tinuod niya nga dili na to biyaan ng estudyante. Same application diri sa mental health sa atong mga estudyante nga no child left behind. Bisan ang uban emotionally or mentally healthy ang uban nimong estudyante, di na to biyaan tong mga naay poor ang ilang mental health. No, dili na to biyaan tawon mga teachers. Dili na to biyaan, di na to pasagdan ang mga estudyante nga nakita na to sigig absent base og mental health related ang ilang problem. That is why we should have to take time to understand, to know what is the root cause of the problem of absenteeism. Probably mental health siya nga problem. I don't know kung naabay formal training ang atong mga teachers with regards to mental health. Kung wala pa ang atong mga private schools sa mga colleges and universities, let us try to train our our teachers, our professor anang mental health, so that they can also use the principles that they will learn sa ilang training in order to advance the cause of having a mentally healthy classroom wherein ang atong mga students are also mentally healthy. Kung sa DepEd, I don't know saan mangutana sa ako kung naabay formal mental health training ang ato mga teachers. Sige ra tag-train sa pedagogy, sige tag-train sa methods of teaching, pero probably base na neglect na nato ang training sa mental health. When I say training, it's not the one time, dili na siya nga one time nga symposium or 1 day or 2 days nga seminar, but it is how to incorporate mental health in all aspects of classroom activities. Kay importante bitaw kayo ng mental health. If we really want our students to achieve more, to behave better in our classroom, they should be they should have to be mentally healthy so that they can cope with the things that we are teaching sa atong mga estudyante diha sa atong mga classroom. So that is for attendance and participation. How about sa ilang social relationship? No? Ang peer and teacher relationship mediates academic help seeking, collaboration, and sense of belonging. Kung naay insakto nga relationship ang mga bata, ang mga estudyante sa ilang teacher, they can learn better because they can collaborate more. They can have a sense of belonging. So nakita nato no nga 2 weeks ago,
gipusil ang usa ka teacher dito sa Balabagan Trade School dito sa Lanao del Sur, gipusil sa iyang estudyante kay iyang gihagbong ang iyang estudyante. Nakaroon, the question is the student mentally healthy? So of course dili gyud kay agi nga gihagbong siya, wala siya nakakope sa stressor nga gihagbong siya, mao na nga ang iyang response is iyang gipusil ang iyang teacher. So that is not the correct response man pud unta kung mas stress ka kay nahagbong ka. Kay og si ban adto ra kuno kilid-kilid, tagay-tagay. Sunod semester na pod. Really, all the violence that are being perpetrated in our schools, especially doghan kayo ang violence sa schools karon, no? That we are that we are witnessing. Dili lang diri sa Pilipinas. Napuntoy katong dito sa Taiwan nga gikulatan niya, gisumbang niya ang teacher kay dili siya tagan og perfect score. So all these things are student mental health related. Student mental health related ni siya. Student mental health related. That is why sa atong mga estudyante, sa atong mga ginikanan, sa atong mga teachers, kita man ang masbutan sa atong mga estudyante. That is why we should have to help our students develop their mental health. So aside from that, what mental health means to our students in terms of stress, physiology, and cognition, kanang chronic, sige nga stress, kana yun sa maka-impair yun na siya sa learning biology sa bata, sa atong estudyante, especially in their sleep condition, memory consolidation, and mind you, if you are poor mentally, it will result to some psychosomatic diseases, nga ng mga disease nga wala ka kabalungan sa hinungdan, kaya ang hinungdan dahil na sa imong stress, that is going to increase illness and further reducing the learning time. Of course, kung magdaot ang atong mga estudyante because mentally stressed kay sila. So, of course, maka-absent. Kung maka-absent, there is reduced in learning time. So, importante kayo ni siya nga magsugod ang atong mga estudyante even when they are young, that they should have to have a better mental health because kaning early mental health problems, kung nasa sila early mental health problems, predictor po na siya nga mas gamay siya og chance nga makahuman, makagraduate. So ang mga estudyante nga sugod earlier, mentally stressed na siya, mentally health, ang mental health niya is poor, mo na siya, dako sa chance, kadili siya makagraduate. And what is the implication kung dili siya makagraduate? Meaning to say, he cannot make a degree, although dili man makadato ng eskwela, pero kung nakakay degree, you have a better chance in employment. Ingon sila, magnegosyo na lang ko, no? Good man ang magnegosyo, pero kinahanglan niya po ng mental health. Pero if ang bata makagraduate, kung ang estudyante makagraduate, dili biya tatanan nga bright sa negosyo. Only a few ang bright sa negosyo, mostly gamay ra gyud gamay ra sila nga dato kay agi sa negosyo, pero daghang na dato sa negosyo, mas daghan ang mga employer. So mas dako imong chance nga maayo ka og employment if you can graduate. And ingon ang ato mga experts that kung poor ang imong mental health early sa imong childhood, sa imong adolescence, your chance of graduating is reduced. So kung reduce na siya, meaning to say,
wala po tayo chance kay makatrabaho o mga maayong trabaho. So that is why if we really want sa atong mga estudyante, atong mga colleges and university professors, instructors, atong mga teachers diha sa basic education, mental health sa atong mga students matters. Ingon sila, mind matters. But really, it's not really the mind. It's really your mental health. So there is now an imperative. There is now we are now going to call our administrators, our teachers to please consider mental health. Sa atong mga teachers, consider mental health sa atong activities, sa atong classroom, sa atong mga administrator. Ang atong mga administrators yun, dako kayo og responsibility, dako kayo og role para aning mental health. Kay sila man ang makahimo og policies and pronouncements relative to mental health. So that mental health is linked to student academic achievement. So kanang grade nato diha og mga test performance sa atong mga bata, that is linked to mental health. In fact, according to experts, that mental health also is linked to standardized test performance. And lang ni siya, idea lang ni siya. So nangamuti man ito sa PISA. Kanang PISA, sita balik-balik kanang PISA, nangamuti man gyud ang atong mga estudyante base na ay mental health angle ang atong performance. Basin lang na, so it is good to take a second look at mental health as part of our preparation sa ato ang pagtake sa atong mga estudyante sa PISA. So the other this year siguro to no, na po'y PISA exam. So diri sa Zamboanga del Norte ang Isabela og Schools Division of Zamboanga del Norte nga division ang gipili. So probably karon ang atong mga eskwelahan atong tan-awon siguro sa atong mga administrators, sa atong sigong tan-awon ang mental health aspect sa ato ang mga test takers. So, linked to poor mental health is the attendance sa ato ang mga estudyante and kanang gitawag nila og chronic absenteeism o kanang mga absent kayo. So, poor mental health, mas poor pod ang attendance. Kay kung dili adjusted mentally, ang purang mental health sa atong estudyante, dili na siya makakope sa mga stressors. Kung dili siya makakope sa mga stressors, dili po na siya ganahan mo eskwela, especially kung naay mga stressors niya dito sa eskwelahan. This is also related to bullying. Related po niya sa bullying, no? Kay kaning mga bullies, kuha siya, stressor ni siya sa atong mga bullied. So kung naay stressor niya, dili kabalo mo adjust ang atong mga estudyante or dili pod na incorporate, wala pod na badlong sa atong mga teachers diha na ang mga bullies, sama na siya. Absent na lang ang estudyante and then chronic nga absentee. So related sa itong mga estudyante, ang behavior problems, ang mental health. That is why kanang mga suspension na-suspended, na-expelled nga itong mga kabataan, probably naana siya ay mental health problem. So,
Dili lang nato na siya basagdan, ining masuspend na siya, ining ma-expel na siya kay ang atong mission is to educate man sa atong mga kabataan kay mahimo niya ni sila mga maladjusted individual sa ato ang community. Mas dako og gasto ang gobyerno. Saliman pa man ka kung manulis na ni sila kay gikan pa silang pagkabata, wala piki ang ilang kahimsog sa pangisip. Dili sila mentally well. So mahimo siyang problema, so dako noon nga problema sa katilingban, dako nga problema sa gobyerno kay kining gobyerno mo gasto man gyud sa mga pulis para mo dakop aning mga nagpabadlong sa katilingban. So ang atong mental health also is related sa atong dropouts. So one of the reasons why students drop out of school or leave school because of the mental health sa itong mga kabataan nga dili sila ka-cope sa mga activities nga nahimo nga stressor sa ilang kinabuhi kay wala man po sila tudloi unsaon pag-cope sa mga activities. In fact, ang atong mga ginikanan, mental health matters that you should have to understand sa mental health sa ato ang sa atong mga kabataan, sa atong mga anak niha kay kani siya ang atong mga bata naamang gina siya nato. And if naay tawo nga number one nga concerned gyud sa mental health sa atong mga kabataan, mao ang ginikanan. So kung ang ginikanan man gani siya man gyud ang number one nga naay concern sa mental health sa ilaang mga kaanakan na ilang mga kabataan. So mao na siya nga let us try to understand dili kay atong condone or ato ang pasagdaan but atong sabton kung unsa ang mental health state sa atong mga kabataan so that we can help them. We can help them to be mentally well adjusted. And if they are mentally well adjusted, they can achieve more, they can perform more, and they can be better prepared in life. Graduation and dropout rates are related to mental health. Study gini siya, nagi-study ani. Mao ni siya nga if we are going to tan-aw nato ng atong mga estudyante diha nga nang drop kanang wala ka graduate most probably sila unsa man not mentally well adjusted. So mental health is not only important in the workplace but also important ni siya sa ato ang mga estudyante. So daghan kayo nga mga estudyante nato diha nga naunsa na ni sila nang drop na ni sila, dili sila maayo og performance and dili sila intelligent. It is not that they are less intelligent but probably they are suffering from mental health problems. That is why panawagan sa atong mga teachers, panawagan sa atong mga administrators, panawagan sa atong mga parents nga we should have to understand more sa mental health sa atong mga kabataan. And then sa atong administrators, please provide policies, craft policies that will incorporate mental health sa ato ang day-to-day activities diha sa atong school affecting our students and affecting our employees. O sa atong mga teachers, atong mga professors diha. Let us try to understand sa atong mga bata. Dili sila kabalo, not probably because they are less intelligent, but dili sila kabalo because probably they are in poor mental health state. So mao na siya ang ato ang tan-awon diha na.
So we are running out of time naman po, no? We are running out of time. Gamay ra gyud kayo ang atong 1 hour, no? Especially if interesting ang atong topic. And then, kinsa man po dili ma-interest aning mental health, pero sa uban basig first view pa ninyo ni, first pa ninyo nakadungog aning mental health, nga appeal dining mental health, kay appeal dining is as important as physical health. So let us try to read more about mental health and talk and research more about mental health. But before we are going to end this program, atong pasalamatan ang Zoraida Learning Services Corporation and Manuel Resort. Ma'am Rai, Daarol Aison, salamat kay ma'am sa imong generosity. Ang Breeze Sublimation Works and Design nga namay mutang sa Sirio Osmeña Senior sa Muanga del Norte for your high quality sublimation products at an affordable price. Kontakto na nato si Tony Borromeo sa 0963-248-1753. And ang Allen Car Rentals ka na may mutang sa Madison County, Phase 1, Block 4, Lot 20. Di Kayas, di Polog City. Available lang. Wigo, Veloz, Livina, Expander, Navara Pickup, Strada Pickup, Fortuner, Highest Commuter Van, and Bao-Bao. Ato lang kontakon si Noel og Beth Alin sa 0954-094-5828. They believe that renting a car should be quick, easy, affordable, and convenient. So ang atong mga generous partners, Ma'am Hazel Ranjit, Ma'am Mirna Kwansing, Idol Rujen Morte, salamat kayo sa inyo agyong pagka-generous sa nini atong programa. Ang 4 Hours Meat Shop and Grocery nga na may mutang sa Balaba, Gulayon, Dipolog City. Doon lagi niya sa Royal Farm nga namaligya strang klase nga karne, na sila water delivery, office supplies, sand and gravel, na sila ang ilang RGD construction, nag-offer of build now pay later, na sila catering services, t-shirt printing, field jobs registered, and bag-o nila nga serbisyo, lipat bahay, nga dilita mabalaka nga madaot ang atong mga butang kay careful kay nila mga tao mo handle sa lipat bahay. Makontak na to si Bong Ogria Kapili Pukulan sa 0970-985-2798 on 0954-493-6312. And then, Jack Travel and Tours ka na may mutang sa Dapitan City. For your airline, boat ticketing needs, travel and tour packages, kontakon na nato si Boss Jekyll nga sa iyang cell number nga 0955-670-0890. O ang DC Sportswear and Uniform Solutions nga namin mutang sa Galas Highway, Dipolog City for your sublimation printing needs, office uniforms and all kinds of uniforms. Field jobs registered di siya. Atong kontakon ang atong tag-iyaw, tagdumala si Engineer Dave Patigayon sa 0977-802-3583 og ang The Orchid Spa nga na may mutang sa Dipolog City Boulevard beside sa Better Brews Coffee Shop, offering body massage. Ang ilang mga massager, laki o babae, puros na siya professionally trained, na sila manicure, pedicure, na sila facial, slimming, na sila hair salon, o ang ilaang machines. This is the most high-tech in terms diri sa Zamboanga del Norte, Dipolog City and Dapitan City. Atong kontakon si Ma'am Fritzy Patigaron sa 0917-107-3685 o sa ilang landline nga 065-212-1937. Wala na gyud tay oras, and that wraps up today's journey of learning and discovery. Remember, education isn't just about gathering facts. It's about opening our minds to new ideas and perspectives. So keep questioning, keep exploring, and let curiosity be our compass. So until next time, stay inspired and never stop learning. Sa ngalan sa ato ang technicians, si John nga natulong pa o ang sayubog nga mata, si Camlon, and our station manager, Ma'am Liza. Good morning. This is an hour with Sir Noni. See you next Saturday and next Sunday.
That wraps up another hour of Wits and Wisdom with Sir Non. Where learning doesn't